Naimbag Amalam, narito na ang PIA News Cordillera. Nagpaalala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pamahalaang lokal na siguruhin ang transparency at accountability sa procurement ng pagpapatayo ng mga classrooms, konstruksyon ng mga silid-paaralan sa buong bansa. Pinabibilis si Debbie Gasingan para sa report. Magpapatayo ang pamahalaan ng humigit kumulang 4,000 na bagong silid-aralan upang tugunan ang kakulangan ng classroom sa buong bansa. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DepEd at local government units nitong Miyerkules. Ayon sa Pangulo, ito ay unang yugto lamang ng mas malawak na classroom building program ng administrasyon. It is an effort to make sure that every Filipino student has a safe and decent classroom to learn in. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units. And this is the gap that we must address urgently. This partnership with the local government units. That is one of our strategies. Sa ilalim ng MOA, ang DepEd ang magtatakda ng pamantayan at maglalaan ng pondo habang ang LGUs ang mangunguna sa procurement at construction. Ang MOA ay suportado ng 2026 General Appropriations Act na naglaan ng higit 85.39 billion pesos para sa basic education facilities kabilang ang unang tranche na 9.6 billion pesos. Debbie Gasingan para sa PIA News Cordillera. Nagpakitang gilas ang PNP Special Action Force sa SWAT Challenge 2026 na ginanap sa United Arab Emirates. Mga bumubuo sa grupo taga Cordillera, nagbabalik si Debbie Gasingan. Nasungkit ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF ang ika-14 na pwesto sa 2026 UAE SWAT Challenge na ginanap sa Dubai. Malaking improvement ito mula sa ika-26 na pwesto noong nakaraang taon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ray Balcueva, pinuno ng delegasyon ng Pilipinas, sa nasabing SWAT Challenge ay nagtagisan ang mga elite enforcement units ng iba't ibang bansa. Bukod dito ay nagkaroon din ng palitan ng kaalaman at best practices para sa pagpapayabong ng tactics, techniques, and procedures sa pangangasiwa ng mga modernong banta lalo na sa pampublikong seguridad. Sinabi ni Balcueva na malaking hamon man ang pisikal na laki ng kanilang mga katunggali, hindi nagpatinag ang mga matitikas na kasapi ng PNP-SAF. Anya, malaking pribilehyo ang makasali sa international na kompetisyon kung saan maraming natutunan ang kanilang grupo lalo na sa mga modernong kagamitan at paano gamitin ang mga ito sa tactical operations. Oportunidad din anya ito para magkaroon sila ng ugnayan sa iba't ibang tactical units sa mundo. Umaasa si Balcueva na makasasabay ang PNP maneuvering units lalo na sa nagbabagong anyo ng mga banta. Ang mga kumatawan sa PNP-SAF, pawang mga taga-Cordillera. Kabilang narito si Police Captain Alin Dauines, Team Captain. Police Senior Master Sergeant Jonathan Rex Acad, Team Coach. Police Master Sergeant Rickson Sagot, Police Corporal Bruce Lee Balawas, Silvestre Dane Bangigi, Alexis Bismonte, Jerome Gakayan at Patrolman Randall Tupac at Kevin Quezon. Ang UAE SWAT Challenge ay isa sa mga pinakamahirap na tactical competition sa buong mundo. Mahigit 100 na grupo mula sa 49 na bansa ang nagtagisan sa nasabing kompetisyon. Debbie Gasingan para sa PIA News Cordillera. Siniguro ng Department of Education ang kanilang kahandaan para sa 2026 Kara'a Meet na gaganapin sa Benguet ngayong Pebrero. Mahigit 7,000 delegado inaasahang darating sa probinsya. Magbabalita si PIA-UCU intern Valerie Viernes. Iniktinga ng Department of Education Cordillera ang koordinasyon sa mga paaralan sa Benguet, katuwa ang mga leader ng lalawigan at lokal na pamahalaan sa rehiyon para sa Cordillera Administrative Region Athletic Association 2026. Layunin ng pagtutulungan ito na matiyak ang maayos, ligtas at matagumpay na pagsasagawa ng palaro habang sinusulong ang kahusayan, disiplina at pagkakaisa ng mga mag-aaral na kalahok mula sa iba't ibang probinsya ng Cordillera. Sa isinagawang pagpupulong kamakailan, tinalakay ang mahalagang paghahanda para sa Kara'a 2026.
Kabilang dito ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga balloting area at playing venues. Katuwang ang kapulisan at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng delegado. Inihanda rin ng waste management plan para mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa buong palaro. Gayon din ang pagpapalakas ng internet connectivity para sa mas maayos na komunikasyon at pag-uulat ng resulta. So kami ang movement si Chad Wikibas already. So the request provides the details that basically the local government would be the one adjusting. Layunin ng mga paghahandang ito na masiguro ang organisado, ligtas at matagumpay na Kara 2026. Sa Kara, our goal is hopefully to have more athletes who will be competing in the palarong pambansa. Para sana yung rank natin last year na rank 9 or 10 yata yun, we will move by 2 levels, if not 3 levels. So ang goal natin talaga is to really come up with the best athletes that we can have ready for palarong pambansa. Mahigit 7,000 delegasyon mula sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ang inaasahang makikibahagi sa kompetisyon. Tiniyak naman ng DepEd at ng natutuwang na leader ng lalawigan na paghahandaan ng mabuti ang lahat ng aspeto ng Kalaa 2026 upang matugunan ang pangailangan ng mga mag-aaral na kalahok mula sa kanilang kaligtasan, akomodasyon hanggang sa maayos na daloy ng kompetisyon upang maging makabuluhan at matagumpay ang naturang palaro para sa lahat. Ito si PIA-UC Intern Valerie Yernas para sa PIA News Cordillera. Pinalalakas ng pamahalaan ang kampanya laban sa HIV/AIDS. Libreng HIV screening inilalapit sa komunidad. Magbabalita si PIA-SLU intern John Eric Cortez. Idinaos ang Health and Wellness Week dito sa La Trinidad. Layunin nitong hikayating magpakonsulta ang mga residente ng munisipalidad. Kabilang sa 11 serbisyong inalok ay ang HIV screening. Bilang parte ng selebrasyon ng Philippines Heart Month na may temang Bringing Heart Care Closer to Every Filipino, iba't ibang uri ng mga serbisyong pangkalusugan ang inalok para sa mga residente. Ilan sa mga nagpakonsulta rito ay mga senior citizens, kabataan at may mga karamdaman. Nakipag-ugnayan ang La Trinidad Municipal Health Services Office sa Project Namnama, isang inisyatibo ng DOH-CAR na naglalayong labanan at pigilan ang pagkalat ng HIV at STI sa rehiyon sa pamamagitan ng mas accessible na serbisyong pangkalusugan. So mahalaga kasi ngayon na magpa-screen kasi hindi ang HIV is nakukuha through blood, semen, bodily fluids, tsaka breast milk. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin hindi lang ang may sexual activity na tao ang may risk for HIV. Lahat tayo since breast milk ang isa sa ways na pwede natin kunin yung HIV. Ilan sa mga kabataan ay hindi nag-alinlangang magpa-screen at malaman ang kanilang status. We should be aware and sana wag tayong matakot kasi much better na malaman natin earlier for us to para maiwasan natin like that. Batay sa datos mula sa Department of Health Cordillera, 8 kaso ng HIV ang naitala sa La Trinidad noong nakaraang taon. Mula 1984 hanggang 2025, kabuoang 121 na kaso ng HIV cases ang naitala sa bayan. Ang goal sana is wala because HIV is a disease na not treatable. So kapag may HIV ka, may gamot pero lifetime gamutan na yun. So isosuppress na lang yung virus, hindi ka matitreat, but you will have to take medications for the rest of your life. Pinaalalahanan din ang mga residenteng huwag matakot magpakonsulta para maging ligtas at matuldukan ang stigma. So we are encouraging the public na HIV is no longer a for people who have sexual activities. It's open to all na. And kahit sino pwedeng magpa-test. And it's free, and it's confidential, and it's fast. Know your status, ika nga. Ayon sa mga health experts, kailangan alam natin ang ating estado upang alam natin kung paano natin mapangangalagaan ang ating kalusugan at maprotektahan natin ang ating mga mahal sa buhay. PIA-SLU intern John Eric Cortez para sa PIA News Cordillera.
Patuloy ang kampanya ng pamahalaan para sa pagpirma ng YAKAP Mutual Care Agreement para sa patuloy na pagtanggap ng mga kliyente ng benepisyo mula sa YAKAP. May report si PIA-BSU intern Zaiza Luzano. Pinalakas ng pamahalaan ang pagpapatala o empanelment sa mga primary care facilities. Layunin nito na hikayatin ang publiko na magparehistro sa health units o primary care providers sa kanilang mga lugar upang masiguro ang mas organisado, tuloy-tuloy at maayos na access sa mga serbisyong pangmedikal. Sa pamamagitan ng pagpapatala o empanelment slip, masisiguro ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng PhilHealth YAKAP. Kung ikaw ay nagpa-empanel or naging member ng isang YAKAP is ma-avail mo ng free yung services under sa YAKAP benefit. So ito ay outpatient benefit po. Ibig sabihin, ito ay nabibigay sa mga patient na hindi kailangang ma-admit sa hospital. So under dito is primary check-up. So general check-up po siya. And then yung 15 diagnostic na laboratories. And then we have the cancer screening. Para magparehistro sa programa, magtungo lamang sa pinakamalapit na YAKAP clinic sa inyong lugar. So ang steps po natin unang-una is mamili ka ng iyong choice o patient's choice po kasi siya nung YAKAP clinic. Ang YAKAP clinic po is yung healthcare facility na nagpo-provide ng YAKAP benefits sila. Ibig sabihin sila ay accredited by PhilHealth. Sa ngayon ay may 4 na YAKAP facilities sa La Trinidad, sa Camp Bado Dango Hospital, Benguet General Hospital, La Trinidad Municipal Healthcare Office, at Cordillera Hospital of the Divine Grace. Yearly ito kasi last year na naman marami yung mga mothers na nag-agin na ganitong opportunities. Maraming soonest na naman nila po. Was really good for this very, very helpful. Hinihikayat naman ng publiko na magparehistro sa kanilang health units. We encourage po yung public na to choose your own YAKAP clinic. Ang kagandahan po kasi nito, ginawa to ni PhilHealth for you to maximize yung mga binabayaran natin sa PhilHealth buwan-buwan. Sa pamamagitan ng empanelment sa mga primary care facility, mas napapalapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad at mas natitiyak ang regular monitoring at agarang atensyong medikal. Inaanyaan ng publiko na magparehistro sa kanilang mga local health units. PIA-BSU intern Zaiza Luzano para sa PIA News Cordillera. Isinagawa ng lokal na konseho ng La Trinidad Benguet ang isang public consultation para sa mga programa na nagsusulong sa kapakanan ng mga kabataan. Umani naman ito ng suporta mula sa mga nakibahagi sa konsultasyon. Detalye ng balita mula kay PIA DIMSU intern Allen Balancio. Sinusulong dito sa La Trinidad Benguet ang 2 ordinansa para mapalakas ang partisipasyon ng mga kabataan. Kabilang dito ang Youth Enterprise Quest at ang La Trinidad Youth Research Congress at Community-Based Project Awards. Ang unang panukula ay ang Youth Enterprise Quest o YEC na ang layunin ay mabigyan ng sapat na kaalaman, kasanayan at gabay ang mga kabataan na nais magsimula at magpalago ang kanilang negosyo. Ito ay isang regular na programa ng munisipyo para sa pagpapaunlad ng mga kabataan. I think this is a good innovation or activity na i-implement ng Sangguniang Kabataan Federation La Trinidad because this is also a part of the 10 centers of youth participation, and syempre as a representation or representative of the youth, magandang pagkakataon ito or opportunity for us to become knowledgeable with regard to on how are we going to start businesses, on how are we going to set our mindset to become business aware and of course business inclined. Ang YEC at Youth Research Congress ay hindi lamang isang programa kundi isang puhunan sa kakayahan at potensyal ng mga kabataan. Isa itong hakbang tungo sa mas aktibo, mas produktibo at mas pinalakas na henerasyon ng mga young entrepreneurs sa La Trinidad. Actually, napakalaking factor ng youth sector in one community like Trinidad or one municipality like Trinidad kasi nga with research, of course, we're able to add to the body of knowledge. We're able to share kung ano yung mga knowledge natin na pwede pang for example, maka-resolve ng mga problems, ganun, pwede siyang maging innovation in the future. Hindi lang ito tungkol sa kaalaman, kundi pati na rin sa mga bagong ideya na pwedeng makatulong sa pagbabago. Ang mga proyekto at gawa ng kabataan ay patunay ng kanilang galing
at pagmamalasakit sa komunidad. Sa ganitong paraan, nabibigyan sila ng pagkakataon na hindi lang basta mag-aral, kundi aktual na makatulong sa pag-unlad. But their idea is good, actually. Yung idea nila is good. Pwede nilang i-present dun sa business page. And from that, they can be awarded with a cash incentive to help them grow their business. Binibigyan ng pansin ang bawat research at proyekto ng kabataan upang maipamalas nila ang kanilang kaalaman at mga ideya na pwedeng makatulong sa komunidad. Mahalaga rin ang tulong at gabay ng mga guro para maging maayos at kapaki-pakinabang ang kanilang research. Titignan nyo, theses are just presented bago ka mag-graduate. Yun yung isa. So we would give them a venue after na nila masubmit yung thesis is ma-recognize naman ng LGU yung mga ginawa nila throughout their thesis preparation. Umani naman ng suporta ang nasabing mga panukala. Sa pamamagitan ng mga ordinansang ito, inaasahang mabibigyan ng mas maraming pagkakataon ang kabataan na makilahok sa pag-unlad ng bayan. Ayon sa mga kinauukulan, mahalaga rin ang pakikilahok ng mga guro at mag-aaral upang mas mapabuti ang programang pinangungunahan ng kabataan. Mula rito sa La Trinidad, PIA DIMSU Intern Allen Balancio para sa PIA News Cordillera. Bagamat may epekto ang malamig na klima sa ilang bulaklak sa La Trinidad, nananatiling sapat ang supply. Presyo ng ilang bulaklak nananatili ring stable maliban sa rosas. Report mula kay Clint East Van Tutanes. Nananatiling matatag ang mga flower farmers sa bahong La Trinidad Benguet sa kabila ng pabago-bagong panahon. Ayon sa ilang mga magbubulaklak sa bahong, nagiging systematic na ang mga magsasaka upang masiguro na sapat ang supply ng mga bulaklak. Adamat pimanti waste farmers no nalamin at spray da nga napudot. Kwa pimanti farmers tayo tadta very what do you call that? Systematic da piman tadta ti farmers. No napudot adati way da nga adati ma-spray tapno kwa no nalamin mat adamat ma-spray tapno ma-remedyo. Ayon din kay Kayat, natututo na ang mga magsasaka na magkaroon ng planting strategies upang tuloy-tuloy ang pag-supply nila ng mga bulaklak. Natuto na rin naman tayong mga farmer na kahit walang okasyon, go, keep on planting. Kasi ang ano ngayon, kahit mura, basta may produkto ka, may benta ka, kumpara sa wala. Ngayong araw ng mga puso, inaasahang mas tataas ang presyo ng rosas habang nananatiling stable naman ang presyo ng ilang mga bulaklak, depende na sa klase nito. Ang mahal lang ngayon yata roses. Yes, for Valentine's. Ngamno ka kastoy, ano sladta? Basta importante magatang, han nga maibasura. Ang bahong ang tinaguriang Rose Capital of the Philippines. Kilala ito bilang supplier ng mga bulaklak noon pang dekada 90. Mula rito sa La Trinidad Benguet, Clint East Van Tutanes para sa PIA News Cordillera. Puspusan na rin ang paghahanda ng La Trinidad Benguet para sa Strawberry Festival sa darating na Marso. Iba't ibang aktibidad isasagawa. May report si Denver Bastingo ng LGU La Trinidad. Nagpapatuloy ang isinasagawang pagpupulong ng iba't ibang komite sa pamahalaang lokal ng La Trinidad bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Strawberry Festival ngayong taon. Ayon kay Municipal Tourism Officer Valerie Olsim, magsisimula sa Marso 4 taong kasalukuyan ang nasabing selebrasyon kung saan nakasentro ito sa promosyon ng turismo at community participation. Okay naman po yung preparation natin ng La Trinidad Strawberry Festival. Medyo late lang tayo mag-start. March 4, ang mga committees natin ay nag-prepare na para sa ating celebration. Aniya, sa Marso 18 ay gaganapin ang main program kung saan imbitado ang komunidad at mga bisita para sa cultural presentation. Sa Marso 21 at sa mga susunod pa na mga araw ay tampok naman ang iba pang makakalagang aktibidad. Sa March 21 naman po, isa ring highlight ang ating Drum and Lyre
street dancing, and float parade. So ang pangunahing mga participants ng ating float ay ang ating mga barangays. So mga barangay natin ang number one supporters and participants ng ating kasiyahan na ito. And then ang pinakaabangan natin ang March 29, ang La Trinidad Strawberry Cake Fest, or ang mag-feature tayo ng Strawberry Giant Cake. Aabot naman sa 6 million pesos ang inilaang pundo para sa Strawberry Festival 2026. Ang budget natin ay 6 million for the whole festival. Ito ay provided entirely ng ating nanalong bid sa commercial trade fair. So doon po tayo kumukuha ng pang prices, pang pagkain, yung setup, at saka kung ano-ano pa. We make sure na yung ating nakokolekta sa ating commercial trade fair ay pumupunta talaga sa events. Samantala, ang tema ng pagdiriwang ay Limitless La Trinidad, Heart, Harvest, and Harmony. Denver Bastingo, Limitless La Trinidad. Inaasahang mas mapauunlad pa ang access sa mga serbisyo ng Department of Trade and Industry sa Kalinga kapag nakumpleto na ang kanilang provincial building. Kamakailan ay isinagawa ang groundbreaking para rito. Mula sa Kalinga, magbabalita si Irene Siknao. Sinimulan na nitong Lunes ang construction ng Provincial Office Building ng Department of Trade and Industry o DTI sa Bulanao, Tabuk City. Ang proyekto ay may pondong mahigit 29 million pesos sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Ang itatayong building ay may 4 na palapag at kumpleto sa mga pasilidad para sa opisina ng mga empleyado, pati na rin ng mga training venues para sa capacity building activities ng ahensya para sa mga MSMEs. Itatayo ang building sa lote ng dating Provincial Jail sa Purok 6, Bulanao na idinonate ng lokal na pamahalaan ng Kalinga sa DTI. Lubos na pinagpapasalamat ng DTI ang suporta ng kanilang mga partner government agencies sa katuparan ng proyekto na ayon sa kanila ay lalo pang magpapaganda sa serbisyo nila sa mga MSMEs at consumers. This development carries profound significance. By establishing our own home, we free ourselves from the recurring costs of office rentals and venue leases for training seminars and meetings. These savings will be redirected to where they matter most, programs and projects that promote micro, small, and medium enterprises, advance industry development, and strengthen consumer protection. In short, every peso saved will be reinvested in empowering our people and building a stronger local economy. Ang proyekto ay ipapatupad ng Department of Public Works and Highways Lower Kalinga District Engineering Office at target na matapos sa May 2027. Irene Siknao mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Kasabay ng pagdiriwang ng Budong Festival ay ang pagbubukas ng Kalinga Treasures Fair na nagtataguyod ng kultura at pagkamalikhain ng probinsya. Silipin natin ito sa report ni Irene Siknao. Formal nang binuksan nitong Lunes ang 2026 Kalinga Treasures Fair sa kahabaan ng Manuel S. Aguiao Boulevard sa Bulanao, Tabuk City bilang bahagi ng selebrasyon ng 7th Budong Festival at 31st Kalinga Founding Anniversary. Tampok sa taunang trade fair ang booths ng mahigit 100 mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs kung saan mabibili ang iba't ibang produkto na proudly locally made. Binibida din dito ang Creative Pavilion na nagpapakita ng mga gawa ng mga local artists at creatives. Tampok din sa trade fair ang ikalawang edisyon ng Rampa Kalinga kung saan ibinida ng 11 local designers kanilang mga naggagandahang likha. Inirampa ng mga models sa fashion show ang mga size-inclusive na kasuotang pambabae, panlalaki at damit pambata, pati na rin ang mga bag at Kalinga beads o bungor. Ang 2026 Kalinga Treasures Fair ay marketing initiative ng Department of Trade and Industry o DTI Kalinga at ng Chamber of Tabuk City Kalinga Producers Incorporated, tulong ang lokal na gobyerno ng Kalinga. Hinimok ng DTI ang publiko na suportahan at tangkilikin ng trade fair na layong isulong ang paglago ng mga MSME sa probinsya. As we open the 2026 Kalinga Treasures Fair, let us celebrate not only our products,
but likewise our people, their resilience, creativity, and courage. Let us support local. Let us buy local and take pride in our local treasures. Ang Kalinga Treasures Fair ay bukas hanggang February 16, 2026. Iril Sitnao mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Patuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga magsasaka para mailapit ang kanilang mga produkto sa consumer. Kadiwa ng Pangulo, regular na isinasagawa sa Bontoc Mountain Province. Si Cheryl Itiu para sa Balita. Nagpapasalamat ang ilang mga magsasaka sa patuloy na pagsasagawa ng pamahalaan ng kadiwa ng Pangulo dito sa Bontoc Mountain Province. Ayon sa kanila, sa pamamagitan ng kadiwa ay nabibigyan sila ng oportunidad na maibenta ang kanilang mga produkto. Gyamang kami launay iti mangangayan dayti nga kadiwa ng Pangulo every second Monday of the month dito yung munisipyon iti Bontoc. Ta at least ngayon may showcase mi dagito na nga products mi nga aramidon mi kastamot nga dagito nga mulmula mi nga sarili mi nga produce kat maiyag mi nga ilako dito ay. Isto deti pagyamanan mi launay amin iti activities dito na within munisipyo ngita at least kat matulungan kami matlang nga farmers kan SMS. Ayon naman sa ilang mga mamimili, yeah, so this is the first time trying Gopia. And I think it's pretty amazing. We would recommend it to at least Gina when she's coming back. And yeah, so guys, come over here to this place and enjoy the food. ang kadiwa ng Pangulo ay isang programa ng Department of Agriculture, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Bontoc. The kadiwa ng Pangulo is being conducted in Bontoc Mountain Province every second Monday of the month. It started in August 2024 upon the directive of DILG for all LGUs to conduct kadiwa in their respective municipality. So with the support of the local officials, we are conducting it successfully every second Monday of the month. Layunin nito na tulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga produkto at matulungan ang mga mamimili na makabili ng mga sariwang produkto sa abot kayang halaga. Mula rito sa Mountain Province, Cheryl Itiu para sa PIA News Cordillera. Para makatulong sa pagresolba sa suliranin ng basura sa Baguio City, isang tindahan ang nagtataguyod ng sustainable practices. Sinusuportahan din nito ang solid waste management programs ng lungsod. May report si PIA BSU intern Abigail Refuerzo. Habang patuloy na pinapalakas ng Baguio City ang mga programa para sa maayos na solid waste management, may small business na ang aktibong nakikisa sa layuning ito. Isa na rito ang tingin station na nagtataguyod ng paggamit ng sariling lalagyan bilang alternatibong paraan upang mabawasan ang single-use plastics at mahikayat ang responsableng pagkonsumo. Ayon kay Elkie Cadangon, ito ay ipinatayo nilang magkakapatid noong January 2022. Anya, ang zero waste practices ay nakuha nila mula sa kanilang ina. So we started it with my siblings then. So it's we're really trying to give a solution dun sa plastic pollution. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang pagsisimula ng negosyo dahil sa nakasanayan ng mga tao. Kaya layunin nila muling ipakilala ang paggamit ng reusable containers. I wanted just to contribute to show a practical solution to this growing problem. Ang kalaban kasi dito talaga yung nakasanayan, the convenience. So, kung nag-start kami, talagang mababa yung dadaan ng convenience. We had to provide. So, eventually, nagkaroon nga ng shift. Unti-unti, nasasanay na sila na magdala ng sarili. Mabibili rito ang mga produkto tulad ng herbs and spices, loose leaf tea, nuts and snack, personal care, pet treats, eco-friendly alternatives at iba pa. Ayon naman sa mga mamimili, may dalang benepisyo pang ekonomiya at pangkalikasan ang ganitong klase ng negosyo. Ito kasi, advocate din kasi ako ng zero waste.
at volunteers kami ng Zero Waste Baguio, including sila. Magkaroon ng filling station ang karamihan ng mga businesses or tingi ang pagbenta pero hindi yung nakapack or nakapackage. Dapat yung parang ganito na you can use recyclable containers or brown paper bags, not plastics. 101% na important. Because we look at the environment, it's actually getting degraded. So para ma-sustain natin ang isang livable na environment, kailangan mag-adapt tayo ng mga mechanisms or ng mga practices that would lessen yung waste. Siyempre, yung filling station, parang yung mga source nila ng mga products nila is galing sa mga local. Kagaya ng mga nakikita ko sa sa social media, yun yung supported sila ng government. Yung nakita ko sumasali sila sa mga environmental projects yun. Sa ganitong mga inisyatibo, makikita kung paano magiging katuwang ng komunidad ang mga small businesses sa pagsusulong ng waste reduction at environmental sustainability. Isang patunay na ang sustainable development ay hindi lamang nakapaloob sa mga pulisiya kundi sa araw-araw na gawain ng komunidad. Ito si PIA-BSU Intern Abigail Referso para sa PIA News Cordillera. Ang akala ng iba ay basurang karton, ginawang sining sa likhang karton Sculptural Art and Recycling Contest sa Baguio City. Tunghayan ang mga sining na ito sa report ni PIA-SLU intern Melvin Paloten. Pagkamalikhain at pagmamahal sa kultura, iyan ang sentro ng likhang carton art exhibition dito sa Baguio Museum Gallery. Mula sa simpleng karton, ginawa itong kaakit-akit at makabuluhang obra ng mga junior at senior high school students galing sa iba't ibang paaralan sa Baguio at Benguet. Sa temang Indigenous Culture of the Cordilleras, makikita ang mahusay at malawak na imahinasyon ng mga kabataan sa kultura at kasaysayan ng Cordillera. Sa inisyatibo ng Delphix Philippines kasama ang Mikasan Sweet Shop, Girl Scouts of the Philippines at Baguio Museum, inilunsad ang proyekto na ito upang lumikha ng sining gamit ang mga reusable materials. So pagdating sa visual arts, naisipan namin nagmuha ng patimpalak tungkol sa pag-skulptura, pero ang gamit ay ang mga karton found objects. Kaakibat ng proyektong ito ay ang pagsusulong na gawing mas kapaki-pakinabang ang mga bagay gaya ng karton. So, related ito sa sinatawag natin na circular economy. Okay? Yung circular economy ay yung paggamit ng mga bagay na hindi na masyadong napapakinabangan, pero pwede pa rin i-convert into something useful gaya ng ito, sculpture. It's a form of art. Bukod sa opisyal na pagbubukas ng exhibit, pinangaralan din ang ilang kalahok na nagpakita ng malikhaing sining na pasok sa tema at kultura. Kabilang dito ang grand winner mula sa Don Bosco School of Baguio City Incorporation kung saan tampok ang makasaysayang pag-unlad ng Cordillera. This artwork it showed how the Cordillera grew throughout generation and generation, how it became permanent in our bayan. Ang mga likhang sining na ito ay isang pamamaraan upang mapanatiling buhay ang kulturang Cordillera. Ang likhang carton art exhibit ay isang proyekto upang ipakita ang kultura, sining at advokasiyang pangkalikasan ng Baguio. Makikita ang mga malikhaing sining dito hanggang Pebrero 28. PIA-SLU intern Melvin Paloten para sa PIA News Cordillera. Walang imposible para sa isang student entrepreneur na may pangarap. Sa kabila ng pagsubok, na kaya niyang itatag ang isang negosyong nagpapayaman sa produktong strawberry. Alamin ang kwento sa likod ng Buoy Food Products sa report ni Debbie Gasingan. Ang mga kabataan ay sumasagisag din ng inobasyon at pagkamalikhain gaya ni John Glenn Libag mula sa Tawang, La Trinidad, Benguet. Naggumawa ng iba't ibang produkto mula sa strawberry. Ang kanyang layunin, walang masasayang na produktong strawberry sa bayan lalo na kapag marami ang supply.
Ito rin ang naging daan para itatag niya ang kanyang negosyo na Buoy Food Products. Mula sa strawberry bilang pangunahing sangkap, nakabuo ito ng iba't ibang produkto na nagtataguyo din ng pagkakakilanlan ng probinsya. We have programs under it, yun po in no food should be wasted. So for example, in my mixed berries wine, meron siyang byproduct na mixed berries preserve. So instead natatapon natin yung fruit after the processing, ginagawa siyang jam. Ayon kay Libag, pangunahing advokasya niya ang Be Local, Support Local at Circular Green Economy. Bukod sa sinisiguro niya na walang nasasayang na strawberry, natutulungan din ni Libag ang iba pang magsasaka sa pamamagitan ng pagbili niya ng mga produktong strawberry ng mga ito. Sinabi ni Libag na hindi naging madali ang pagsisimula niya ng negosyo, lalo na sa pinansyal na aspeto. Gayunman, sa tulong ng iba't ibang programa ng pamahalaan ay unti-unting umangat ang kanyang negosyo. I am very thankful to the Department of Trade and Industry, Baguio Benguet, kasi sila po nang nag-help sa akin, especially for product labeling. Then later on, they pushed me to go FDA registration, and then finand nila yung IPO for my logo. And then we have yung product testing, yung mga Nutrifax, ganun po. Sila din yung nag-fund. Then later on, we have the Department of Labor and Employment. They have the Livelihood Assistant Program. So nag-apply din po tayo doon. Then we have other competitions from the Department of Agriculture. Yun po, sinasalihan natin. So most of the time, pag in-invite ako for speaker or as a speaker, sinasabi ko na hindi ang gobyerno ang lalapit sa atin. Tayo ang lalapit sa gobyerno to prove na we are worth it. Na yung tutulong nila sa atin is talagang kaya nating ipakita na ganun po. Si Libag ay 4th-year student ng Bachelor of Science in Entrepreneurship, specialized in food enterprise sa Benguet State University. Anya, nakatulong din ang kanyang negosyo para matustusan ang kanyang mga pangangailangan sa kanyang pag-aaral. Samantala, hinikayat ng DTI Baguio Benguet ang iba pang kabataan na sumubok sa pagninegosyo dahil sa malaking potensyal nila, lalo na sa pagpapamalas ng kanilang creativity. Sa Benguet, hindi lang siya youth entrepreneurship program ni DTI, meron din si provincial government, meron din actually si CHED, which is the Project Marites, na partner din naman natin sila sa implementation on empowering our youths to become entrepreneurs. Kasi pag nag-entrepreneur ang youths natin, magiging catalyst sila to create more jobs, create innovative products, so para maging competitive din ang ating mga youths for our economy. Debbie Kasingan para sa PIA News, Cordillera. Looking for a place to visit na swak sa iyong budget? Abay, subukan ang sikat na bahong sunflower farm sa La Trinidad, Benguet. Pinuntahan yan ni Client Istvan Totanes. Happy ka ba ngayong araw ng mga puso? May ka-date ka man o wala, perfect ang lugar na ito sa iyo. Tara na dito sa Bahong Sunflower Farm, dito sa La Trinidad, Benguet. Dito, may kasama ka man o mag-isa ka lang, magiging masaya ka sa mga makikita mo. Di makita to syempre dagit sa sunflowers, tapos nag-add kami dito dagito roses nga iba-ibang kulay, iba-ibang nga variety, tapos dagit sa daduma nga seasonal nga sabsabong kasla kung madagita celosia, pitonia, dagit sa poinsettia. Sa halagang 150 pesos lamang, mabibisita mo na ang halos 4,000 square meters na lugar na ito. Bukod sa mga sunflowers, maaamoy mo rin ang iba't ibang klase ng mga rosas, petunias, poinsettias at mga seasonal na mga bulaklak. Ngunit, paalala lamang sa mga gustong bumisita, di ay pa iti may nga dawatan tayo kumati kung iti tourism nga as much as possible nga ikat iso kumati agibagati turista nga digid sa basura data grabe da nga agbasura iti parking min na lang uray no nakakarga iti nga hangkay kumagbasura ta dati designated ikabil da lang ngay dagid jay Jollibee da dagid jay packs nga dagid jay iso nga i-encourage ko mga minti tourism nga bawal dagid jay plastic dagid jay nga take out ag-alada na lang diri sarili da nga container. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara na!
Mula rito sa La Trinidad Benguet, Clint Isvantutanes para sa PIA News Cordillera. Isang pasyalan naman ang unti-unting nakikilala sa Benguet. Iba't ibang aktibidad alok dito. Pasyalan ito sa report ni PIA SLU intern Natalia Makadangdang. Nagbabala ka ba ng chill getaway na swak sa budget ngayong 2026? Yung malamig ang klima, tahimik ang paligid at higik sa kultura? Silipin natin ang panibagong pasyalan na nagbibigay ng preskong tanawin at kakaibang experience dito sa Tuba, Benguet. Kung ang iba ay diretso sa mga aesthetic na kapihan, ito ibang experience ang hatid. Sa halagang 50 piso na entrance fee, iba't ibang recreational activities na agad ang pwedeng ma-enjoy. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Tuba Benguet ang Kissing Clouds. We start developing this property 2011. Pero yun is yung ganito garden lang hanggang naisip niya na parang pwedeng i-develop pa ito ng mas maganda na i-open sa public. Dito, hindi lang tanawin ang dadayuhin. May iba't ibang outdoor at recreational activities na swak para sa barkada, pamilya o kahit solo travelers gaya ng rope climbing, camping, strawberry at vegetable picking, bonfire activities at maaari ring gawing venue para sa kasalan o meetings na siguradong hindi mabigat sa bulsa. Ang pasyalang ito ay hindi lamang nagpapakita ng maganda at preskong tanawin, mga aktibidad na pwede mong magawa. Nagpapakita din ito ng kahalagahan ng mga kultura, partikular na sa Cordillera. Suportado rin ito ng mga opisyal ng turismo dahil sa ambag nito sa community-based destinations at lokal na ekonomiya. So, ti may isang maitulong ti LG Tuba through the Office of the Tourism kat social media. Kasi dito ti may isang makatulong dagiti agri-tourism lalo dagiti local farmers tayo dito i Tuba. Tapno ti kastakot makilala tayo dito i Benguet, especially Tuba. Bukod sa mga nasabing aktibidad, may pagpapahalaga rin dito sa mga local farmers. May mga pwesto kung saan naglalako sila ng kanilang mga produkto gaya ng peanut brittle, kape at iba't ibang uri ng jam. Sa likod ng maayos at kaaya-ayang pasyalan, tuloy-tuloy din ang maintenance at pangangalaga sa Kissing Clouds Farm, mula sa paglilinis ng paligid hanggang sa pag-aalaga ng mga tanim. Regular nga panagsibog. And then, adadag ito'y signage nga inayon tayo, tapno iti kasla, basaan kumakonsurutan dagiti umay agbisita kasla iti no spitting of mama, no scattering of trashes, tapos numabalbalin kumahandang basta nga agpidot, kadagiti sabong na inkarga tayo dito. Dahil sa dami ng pwedeng subukan at tuklasin, siguradong sulit ang bawat pagpunta rito, mapa-adventure man o simpleng pahinga. Kasama mo man ang iyong pamilya o mag-isa ka. Tiyak na mag-e-enjoy ka sa mga kultura at tradisyong hatid ng pasyalang ito. Isa sa mga panibagong destinasyon na magbibigay ng pahinga at saya sa bawat isa. Ako si PIA SLU intern Natalia Makadangdang para sa PIA News Cordillera. Isang cafe sa Baguio City ang tumatanggap at nagsisilbing temporaryong tahanan ng mga palaboy na pusa. Bagay na umani ng pagkilala mula sa mga customer. Bisitahin ang cafe sa report ni PIA SLU intern Renalyn Tahon. Sa gitna ng malamig na klima ng lungsod, isang kakaibang tambayan ang nagbibigay init sa puso ng mga bisita. Ang Hot Cat Cafe rito sa Baguio City ay hindi lamang nag-aalok ng mainit na inumin kundi nagsisilbi ring pansamantalang tahanan ng ilang stray cats na inaalagaan at binibigyan ng pagkakataong makahanap ng bagong pamilya. Dahil likas na mahilig sa pusa ang mga may-ari, pinili nilang maging bukas ang cafe para sa mga stray cats bilang paraan ng pag-aaruga sa mga ito. Yung owners are very into cats. Tapos parang pag-iisipin mo, I know some people naman na parang naawa sila kumbaga. Siyempre, they are stray cats. Ano lang naman kung bigyan mo ng pagkain. Tapos parang stray cats are welcome here sa cafe. Although meron naman mga
concerns about sanitation sa health, pero yan, nililimit na lang namin na every now and then malinis, tas parang if ever is as much as possible is sa labas na lang sila, pero noon pa rin nalagaan naman nila yung mga cats naman po. Dinaraya rin ng cafe hindi lamang ng mga lokal, kundi maging ng mga turista mula sa ibang lugar na isinasama ito sa kanilang itinerary. May ilan na first time bumisita rito, habang ang iba naman ay nagbabalik. Patunay na patuloy itong tinatangkilik ng mga mahilig sa pusa at dahil sa kakaibang cafe experience. Actually, it's our first time here since from Manila kami. So, ayun, sinama namin sa itinerary namin yung Hot Cat Cafe. Hindi siya regular, pero hindi namin first time. Yan, bali mga second or third. Third ako. Oo, second or third. Yan. Dahil sa magagandang review, tahimik at relaxing na ambience at masarap na kape, mas pinipili ng mga bisita ang cafe. Dagdag pa rito ang maaliwalas na outdoor area at mga pusang malayo naglilibot na nagbibigay ng kakaibang karanasan. Mostly because dahil sa mga reviews about the cafe, like how relaxing the place is, sobrang quiet siya, and yun nga, yung maraming cats din around na naggagala-gala, and also masarap daw yung coffee, and yun na, paubos na siya. So I think, for me, I believe na masarap talaga siya, so dapat kaya pinuntahan talaga namin. Sa akin yung ambience po, yung place. Same. Kasi hindi lang siya inside. Meron din sa labas. Mas maaliwalas yung ambience niya. Parang chill lang po pag dito sa labas. Tsaka masarap din yung coffee. Tatlo ang resident cats ng cafe. Ang iba ay mga palaboy na pusa na nagtutungo sa lugar. Mula sa pagiging palaboy sa lansangan, ang mga pusang ito ay nakatagpo ng pag-aaruga at pag-asa sa loob ng Hot Cat Cafe. Patunay itong hindi lang kape ang naihahain dito, kundi malasakit at bagong simula para sa mga pusang nangangailangan ng tahanan. Mula rito sa Baguio City, ito ang kwento ng isang munting espasyong nagbibigay init sa malamig na lungsod. Ito si PIA SLU intern Renalyn Tahon para sa PIA News Cordillera. Alam nyo ba, marami pa rin ang single dito sa Cordillera, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Kahalagahan ng kasal sa pagbuo ng pamilya binigyang diin ng ahensya. May report si Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera. Ilang tulog na lang at araw na naman ng mga puso. Pero ang ilang mga kababayan natin sa Cordillera Region, tila normal day lang at malamig din ang February 14. Batay kasi sa datos ng 2020 Census of Population and Housing ng Philippine Statistic Authority Cordillera, mahigit 500,000 ang naitalang single sa rehiyon. Sa bilang na ito, 55% o katumbas ng mahigit 319,000 ay mga lalaki. Mas mataas kumpara sa mahigit 264,000 na kababaihang single. Ayon sa isang eksperto, may ilang dahilan kung bakit pinipili ng ilang lalaki na maging o manatiling single. Kabilang dito ang pagiging focus sa kanilang career, pag-aaral at pagiging financially independent. Other possible factors na pwede nating i-add as to why they would rather be single, aside from yung negative or na experiences, is independent na yung karamihan sa kababaihan financially. Economically speaking, kasi diba, if you cannot provide for yourself, you cling on to somebody or to someone who will provide for you. Independent na kababaihan ngayon, women empowerment na. Samantala, pagdating naman sa mga kababaihan, ilan sa mga dahilan ng pananatiling single ay ang kanilang karanasan sa nakaraang relasyon, pagbibigay prioridad sa pamilya, at ang pagpili na maging independent. Tulad na lamang ni Denzel, isang estudyante na mas piniling manatiling single para makapag-focus muna sa kanyang pag-aaral. Mas nakaka-focus kami sa studies and ourselves din. Nakaka-build din ng build yourself up na parang mas maganda yung future mo, yung career, and then ang naisip po namin is it will come once naman, ay parang dadating din naman yung time na magkaka-relationship ka. Mas maganda rin naman yung
stable ka na din with a job. Sa parehong datos ng PSA Cordillera, tinatayang umaabot naman sa 1.2 milyon ang populasyon ng mga edad 18 pataas sa rehiyon. Mula sa naturang bilang, mahigit 100,000 ang nagsasama ng hindi pa kasal o tinatawag na live-in partners. Samantala mahigit 600,000 naman ang naitalang kasal. Ayon sa PSA, mahalaga ang pagpapakasal ng isang couple dahil may kaakibat itong mga benepisyo, lalo na para sa mga anak, kabilang ang legal na proteksyon at mga karapatan. Pwede pa rin naman na punta sila sa mayor at magkaroon ng civil wedding. And sa judge, pwede rin. What is important is that maging valid yung kanilang pagsasama para yung magiging anak nila ay hindi makukonsider as illegitimate child. Naniniwala ang mag-asawang sina Raquel at Jessie na mas mabuti kung legal ang pagsasama sa pamamagitan ng kasal. Magpakasal. Kahit paano, diba, mas maganda na maayos tayo sa harap ng Diyos. At the same time, legal. Oo, kumbaga merong blessing. Nagiging legal tayo, may blessing. Sa kabilang banda, ibinahagi naman ng mag-asawang Malu at Leo na bago sila ikasal ay nagsama muna sila bilang live-in partners. Dito raw nila mas nakilala ang isa't isa at nasubok ang kanilang compatibility bago tuluyang nagpakasal. Kasi sa totoo lang, nung una, nag-adjust pa kami. Pero ngayon, we're getting older. Parang getting deeper and deeper. Hinihikayat ng PSA ang mga couples na hindi pa kasal na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan o sa munisipyo kung saan sila nakatira para maisakatuparan ang civil wedding at maging legal ang kanilang pagsasama. Samantala, batay naman sa isinagawang survey ng Social Weather Station mula November 24 hanggang 30 noong nakaraang taon, lumabas na 46% ang nagsabing lubos silang masaya sa kanilang buhay pag-ibig. 40% naman ang nagsabing maaari pa silang maging masaya at 14% naman ang nagsabing wala silang buhay pag-ibig. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ang pag-ibig walang pinipili kapag tinamaan ka ni Cupido. Wala ka raw kawala. Pero minsan, may sumpang kailangang lagpasan. Gaya ng kwento ng artist na si Mark. Anya, kapag iginuguhit niya ang kanyang girlfriend, nagbe-break sila. Kaya naman, ang kasalukuyan niyang nobya, hindi na niya iginuguhit pa. Alamin ang kwento nila sa ulat ni PIA-BSU intern Melissa Narciso. Ang pag-ibig walang pinipiling lugar at panahon. Yan ang pinatunayan ng PWD artist na si Mark Agkawili at ang kanyang pinakamamahal na kabiyak. Kilala si Mark Agkawili bilang PWD artist na tubong Ilagan City, Isabela. Ginamit niya ang kanyang mga paa sa paglikha ng mga obra. Itinampok siya ng iba't ibang media at vloggers. Dito siya unang nakilala ni Carmi. Sa likod ng bawat obra, may isang taong tahimik na sumusuporta, si Carmi Delgado, 20 taong gulang mula sa Naik, Cavite. Simula po siya sa FB dating po. Anong time kasi niya parang gusto lang mo ng kausap. Tapos nakita ko po siya. Sabi ko, wala, si Mark Agkawili. Nakita ko po siya sa KMJS po. Tapos yung nag-chat po kami. Sabi ko, galing mo naman po, idol. Idol po talaga tawag ko sa kanya po. Sabi ko, anong feeling mo pa si Alex Gonzaga? Masaya ba? Sabi ko. Tapos yun na hanggang sa tuloy-tuloy po yung usapan na po namin. Nagsimula sila sa Facebook dating at napagkasunduan nilang magkita sa Baguio noong December 18, 2025 upang ipagdiwang ang kaarawan ni Mark kung saan tinanggap ni Carmi ang kanyang panliligaw at formal nilang sinimulan ang kanilang relasyon. Bilang isang artist, kilala si Mark sa paglilikha ng mga larawan ng mga tao, lalo na sa mga malapit sa kanya. Ngunit hindi niya iginuguhit si Carmi. Most of na ex niya po is dinowing po. Halos kadalasan ng ligawan po ito niya, yung jowa. Nag-break talaga po sila. Kaya sabi po sa akin ng mga co-artist niya, huwag kang magpapadrawing sa kanya kasi mag-break talaga kayo. Gaya ng ibang relasyon, hindi naging madali ang naging landas nila. Nagkaroon din sila ng mga hindi pagkakaintindihan. Namating sa part na parang gusto ko nang sumuko nung time na yun kasi hindi ko na po maintindihan ang ugali niya. Halos everyday na po kami nag-away. Hanggang sa akin sa po siya, sabi ko, di want to continue, ito pa ending lang. Kasi mahirap na po ito. Sabi naman niya, magbabago naman ako.
Ngunit sa halip na talikuran ang isa't isa, pinili nila mag-usap at mag-ayos. Isang paalala na sa bawat relasyon, mahalaga ang komunikasyon at pag-unawa. Iginuhit ni Mark ang alagang pusa at ang ina ni Carmi upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Nag-usap kami tapos nag-sorry po siya. Nagpakumbaba siya. May time kasi po kami pares kami mapait po. Kaya magkakaintindihan. Sa huli, natuto sila na sa pamamagitan ng usap at pag-unawa, kayang harapin ang mga problema. Asawa ko, Happy Valentine's Day. Siguro sa paningin ng iba, hindi ako okay, pero nakita mo naman kung paano ka talagaan, sa kamis na kahit dumating sa part na wala ka ng pera, pero nandiyan ako sa'yo. Pinatunayan ko na hindi lang yung nahabol ko sa'yo. Nakita mo yung struggle natin together, yung struggle kung paano alagaan ka at intindihin ka. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Kung yung Mark nagkawilid po sa akin na hindi man ako perfecto, hindi man palagi madali ang buhay natin. Pero sa isang bagay, ang sigurado ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko araw-araw. Sa lahat ng pagod, sa lahat ng ingay ng mundo, ikaw ang pahinga ko. Salamat, mamahal mo na tahimik, pero totoo. Kapag intindi kahit minsan hindi ako marunong magpaliwanag, at pananatili kahit may mga araw na mahirap mahalin, ang isa't isa. Ikaw ang kasama ko sa laban, sa pangarap at sa pagganda. Mahal na mahal kita, asawa ko, hindi lang ngayong Valentine's kundi sa lahat ng araw. Ang kanilang relasyon na ipapakita na hindi lang pag-ibig ang kumukulay, kundi ang pagtsatsaga at pagkakaintindihan. Sa bawat tinta at kulay ng pinta, mababakas sa sining ni Mark ang pinagmumulan ng lakas niya sa buhay, na hinubog ng pusong nagmamahal. Ito si PIA BSU Intern Melissa Narciso para sa PIA News, Cordillera. May forever pa ba? Well, meron pa rin po. Yan ang pinatunayan ng mag-asawang sinubok man ng panahon ang kanilang pag-iibigan na nanatiling matatag ang kanilang samahan. Tunghayan ang kwento ni Lolo Francis at Lola Mary sa report ni PIASLU intern Andrea Visperas. Sa kabudugan ng Tuba Benguet, isang mag-asawang hindi matitinag sa kanilang pagmamahalan. Ating tunghayan ang kwento ng pagkakaibigan nila Lola Mary at Lolo Francis na tubong Ifugao. Sina Lola Francis at Lola Mary ay 43 taon ng kasal. Ngunit kung maglambingan ay ramdam pa rin nila ang tamis ng kanilang pag-iibigan katulad nung sila'y dalagat binata pa. Ang kanilang kwento ay nagsimula noong napunta si Lola Mary sa Boning Mines, Western Monaco para mag-alaga ng kanyang pinsan. Ani Lola Mary, nang magkita sila ay na-love at first sight sa kanya si Lolo Francis. Noong una pa raw ay nahihiya pa si Lolo dahil sa kanyang mga kalokohan. Ngunit sa kabila ng mga iyon, doon na humaling si Lola Mary. Kalaunan, lumipas ang 3 buwan na pananatili ni Lola Mary sa kanyang tiyahin, nag-aral siya sa Baguio. Ngunit isang semestro lamang ang kanyang natapos dahil hindi nagtagal, inaya siya ni Lolo Francis na magpakasal. Wala pang formal na kasalan, nais ni Lola Mary na dumaan muna sa tradisyonal na pamamaraan ng kasunduan na tinatawag sa Ifugao na ipailadan mumon. Nang ibaon ka na ng kutita, may isang tao, nga pan nakitong tongkan ni mama na kinitatang na nga da kami ko ang asawa kami. At tayo inuwinan katatang na kaninanang na isigay nagsubli di tao, apano imbagal katatatang ko, na kayat na. So nga, idikwan in schedule dati pangipananda ijay first engagement months, nag-apply at Felix, iso yan na panggang Felix ng tramit in 1982. So nga, ijay 1983, ang dala ito'y kinuunang history. So niya, ijay at dati 2 months na, ito yan nagawid kami, ito yan nag-celebrate kami. Ayon kay Lola Mary, ang sekreto para mas mapatibay at magtagal ang isang relasyon ay gawing sentro ang Diyos sa kanilang pagmamahalan. Si Lolo Francis ay 73 taong gulang na habang si Lola Mary ay 65. Ang kanilang pag-ibig ay pinagtibay ng panahon, tiwala at pananampalataya.
Tulad ng ilog na patuloy sa pag-agos at bundok na mayaman sa likas na buhay, ganyan kung ilarawan ng pagkakaibigan nila Lola Mary at Lolo Francis. Sa kabila ng pagsubok sa buhay, sina Lolo Francis at Lola Mary ay patunay na ang pag-ibig ay walang hangganan. PRA SLU intern Andrea Vesperas para sa PIA News Cordillera. Happy Valentine's sa ating lahat! Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano, Naimbag Amalum.